Sa madilim at mahanging gabi, isang masamang espiritu sa labas ay nakaamoy ng isang kaay-ayang bango. Ang mga sulok ng bibig ng masamang espiritu ay tumulo ng mga patak ng laway. Tila ang bango na ito ay isang pambihira. Biglang nanlaki ang mga mata ng masamang espiritu, at agad itong sumugod patungo sa pinagmulan ng amoy. Ito ay isang pambihirang pagkakataon. Dapat kong hanapin ang napakabihirang katawan ng walang hanggang buhay at ito ay kainin, upang agad na makamit ang immortalidad. At ang katawan ng walang hanggang buhay na hinahanap ng masamang espiritong ito ay walang iba kundi si Chinchana. Siya ay isa sa maraming sawimpalad na transmigrators, dahil habang ang ibang mga transmigrators mula sa mundo, lahat sila ay nagtatagumpay sa kanilang mga paglalakbay at nagsisimula sa isang mataas na antas. At nang siya ay mag-transmigrate sa mundo ng cultivation, ang kanyang mga meridian ay barado, kaya't imposible para sa kanya ang mag-cultivate. Siya ay kinamuhian ng mga pangunahing sekta, ngunit ang pinaka-nakakagalit ay ang mga salita ng elder, enchantment, hindi ka walang kwenta. Ikaw ang maalamat na katawan ng walang hanggang buhay. Ang pagkonsumo sa iyo ay magdudulot ng agarang ascension. Kay gandang balita, kay kapanapanabik. At para sa kinalabasan na ito, ang masasabi na lamang niya ay kung hindi siya kayang mag-cultivate, ayos lang, ngunit bakit kailangang idagdag sa kanya ang ganitong setting at pagdusahan ang mga 3 taong ito? Napailalim sa hindi mabilang na pag-atake mula sa mga halimaw at demonyo, sa panahon ng pisikal at mental na pagpapahirap, at pinilit ang sekta na maglunsad ng maraming kontra-atake. Walang nagawa ang matanda kundi lumusot sa kawalan at dalhin siya rito para magtago. Sa pag-isip nito, hindi na niya kayang tiisin pa. Sumpa! Tama na! Bakit ang ibang transmigrator ay umuunlad, samantalang siya ay kailangang magdusa ng ganito? Tanging ang langit lamang ang nakakaalam kung siya pa ba ay mabubuhay sa susunod na sandali. Paano siya kayang pahirapan ng langit ng ganito? Anya na kung may lakas ka ng loob, tamaan ako ng kidlat. Na para bang kinukumpirma ang kanyang mga salita, isang banal na kulog ang biglang bumaba mula sa langit at agad siyang nanlumo. Mabilis siyang yumuko ng 70 degrees para humingi ng tawad. Paumanhin po. Paumanhin po, nagbibiro lang ako. Hindi ito maaring magpatuloy ng ganito. Dapat na siyang bumalik at magtipid ng enerhiya sa pamamagitan ng pagtulog. Marahil bukas, ang matanda ay sasakay sa isang maswerteng ulap at sorpresahin siya ng isang inihaw na manok. At sa sandaling iyon, isang malambot at banayad na boses ng babae ang umabot sa kanyang mga tainga. Bigla siyang nakaramdam ng ginaw sa kanyang likuran. Sino ka ba? Ginulat niya ako. Kailan ka pa pumasok? Ngunit sa sumunod na segundo, biglang sumandal sa kanya ang dalaga, pagkatapos, bumulong siya sa kanyang sarili. Sinubukan ko na. Ito ang aura ng katawang walang hanggan. Habang tinitingnan niya ang dalaga sa kanyang harapan, hindi niya maiwasang mainis. Hinalikan siya talaga nito. Kahiya-hiya naman. Hindi niya maitago ang kanyang pagkadismaya sa walang hiya na sa pilitang humalik sa kanya. Agad niya itong itinulak palayo. Ngunit tila ang kanyang pagtanggi ay nagustuhan pa ng dalaga. Gusto pa siya nitong gahasain. Paano niya naman papayagan yon bago pa mawala ang kanyang pagkabirhen? Sa huli, naitanong niya, tao ka ba o multo? Nang marinig ito, nabagabag ang puso ng dalaga, at hindi nito napigilang ilabas ang kanyang tunay na anyo. Direkta siyang natakot. Magbalik ka agad sa inosenteng dalaga kanina. At bigla niyang naalala ang mga sinabi ng matanda. Malinaw nitong sinabi na basta't manatili siya rito, magiging maayos ang lahat. Lagot na. Malapit na siyang maubusan ng lakas dahil sa espiritong ito. At dahil hindi sumusunod sa karaniwang senaryo ang espiritong ito, direkta nitong kinagat ang kanyang balikat. Maari bang mamatay na naman siya? Ang kanyang 21 taong pagkabirhen, kasama na ang 3 taon ng reinkarnasyon ay hindi pa rin masusolusyonan. Sa huli, siya na naman ang magdurusa ng lahat. Sa sandaling iyon, sumabog ang isang malakas na puwersa mula sa kanyang loob. Sa wakas, nag-online na ang kanyang pinakahihintay na cheat code. Nakuha niya ang hindi malalabag na domain na nangangahulugang sa loob ng 2 metrong layo. Siya ay walang kapantay sa langit at lupa. Ngunit sa labas ng 2 metro, isa lang siyang talunan. Alam na niya. Paano naman kaya ang isang transmigrator na walang cheat code? At ang enchantress sa kanyang harapan ay sinupil din ng kanyang aura. Ikaw na isumpang enchantress.
Oras na para sa kanyang pagkakataong gumanti. Ngayon, tingnan natin kung makakayanan mo ang kanyang hindi malalabag na dumain. Ngunit hindi naniniwala ang enchantress na ito na kaya niyang magbago mula sa isang piraso ng karne sa plato patungo sa isang kas na nilalang. Nagpatuloy ito sa pagmamayabang ng may panghahamak. Wala ka bang ideya sa iyong isipan? Kay saya mo naman. Pagkatapos ng lahat, ang iyong mga atake ay kaya lamang akong pilipiin. Umasta ka at humiga ng masunurin, hayaan mo akong tamasahin ang iyong ambag. Kahit papaano, makapag-aambag ka sa huli. Sa pagtingin sa enchantress na ito na sabik ng mamatay, dinerecho niya ang kanyang likod. Halika! Tignan natin kung makakayanan mo ko. Ang enchantress ay walang anumang depensa at pumasok sa kanyang saklaw ng atake. Hayaan niyang ipakita sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng maging walang kapantay sa langit at lupa. Nagpakawala siya ng isang malakas na suntok. At ang buong mundo ay sumabog na nagdulot ng malaking butas. Ito ang tinatawag nilang paglusot sa kalangitan. Sa pagsaksi sa walang kapantay na tagpong ito, kahit siya ay humanga sa kanyang sariling lakas. Ito ay tiyak na hindi panaginip. Siya, sa wakas ay umiindayog ng diretsyo mula sa kanyang kinatatayuan. Siya, ang batang master, na hindi na kailangang mamuhay ng isang buhay ng pagtatago at pag-iwas. At ang kanyang cheat code ay patuloy na nagpapaalala sa kanya na nalipol ng host ang pakalangit na multo. Nakakuha ng 10 puntos ng domain value. Para sa bawat 100 puntos ng domain na nakukuha, ang hindi malalabag na saklaw ng domain ay maaaring dagdagan ng 1 metro. Ang kasalukuyang hindi malalabag na saklaw ay 2 metro. Gayunpaman, kung paano makakuha ng mga puntos ng domain ay naging isang malaking hamon. Ngunit kapag naiisip niya, kung ang kanyang hindi malalabag na domain ay sumasaklaw sa buong kontinente, ano pa ang kailangan niyang alalahanin? Makukuha niya ang lahat ng kanyang gusto, maging ito ay ginto, pilak, o mga kayamanan. Nang siya ay nalulubog sa pantasyang ito, binuhusan siya ng malamig na tubig ng hindi maaasahang cheat code na ito. Ang paraan upang makakuha ng mga puntos ng domain ay kailangang tuklasin ng host. Simula pa kailan inaasahan nilang malaman ito ng host sa kanilang sarili. Sumpa. Ang system bang ito ay sobrang irresponsable? Tila ang host na ito ay hindi nakalulugod sa system. Natatakot siyang magutom hanggang sa kamatayan bago pa niya ito malaman. Hindi na siya kumakain ng ilang araw. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay sa itaas ng kalangitan. Ang kanyang suntok ay direktang tumagos sa daanan na nag-ugnay sa itaas at ibabang mundo. Sinusubukan din ayusin ng heavenly path ang pagkawasak. Ang sanhi ng kanyang atake ay sinusubukang takpan ang mga bakas ng pinsala. Ngunit ang tagpong ito ay napansin na ng mga halimaw at demonyo sa loob ng 100 milya. Ano ang tumagos sa kalangitan? Ito ay isang himala. Maaari bang ang ilang banal na kayamanan ay nahulog sa mortal realm? Kahit na ang mga cultivator na mas malayo ay nakasaksi sa makasaysayang sandaling ito, at nag-isip na ang celestial na phenomenon ay nagpapahiwatig ng pagbaba ng isang banal na kayamanan at ang kaguluhan ay malapit nang magsimula. Gayunpaman, ang mga bagay ay nagkataon lamang nang ang isang tunay na kakilakilabot na espada mula sa itaas na mundo ang nahulog. At ang tagpo ay lumipat sa nakaraang Xuangwu Immortal Domain na nasa isang estado ng kapayapaan. Bigla ang dating buong Immortal Tower ay gumuho sa isang iglap at ang salarin ay, syempre, ang nakakapangwasak na suntok na kanyang pinakawalan. Walang isang lugar na naiwang hindi nasira sa paligid. At kahit na ang pinakakahanga-hangang Immortal Tower ay direktang giniba ng suntok na yon. Isang kahanga-hanga at nakamamanghang espada ang lumipad palabas, sa wakas ay nabawi ang kalayaan nito. Habang umaalis ang banal na espada, isang alon ng galit ang nagmula sa gumuhong Immortal Tower. Ito ang tunay na master ng espada, na nagalit sa biglaang pagkawala ng kanilang mahalagang kayamanan at nananawagan sa kanilang mga tauhan. Sa ilalim ng malupit na kapangyarihan ng Divine Sword, dose-dosenang makapangyarihang aura ang mabilis na lumapit. Bagaman lahat sila ay tila mayabang, magalang silang yumuko sa Divine Sword at sinabi, "Pagbati, Divine Sword." Ang Divine Sword ay hindi nag-aksaya ng oras at direktang sinabi ang dahilan ng pagtawag sa kanila. Ang panghabang buhay na kayamanan ng Divine Sword, na nilinang sa Sword Casting Tower sa loob ng libu-libong taon, ay inatake ng isang hindi kilalang anino ng kamao at nahulog sa mortal realm. Iniuutos ko kayo na bawiin ito para sa akin sa lahat ng paraan, at kung sinuman ang mangahas na manghimasok, ako, bilang isa sa mataas sa siyam na kalangitan ang bahala.
Ang mga tinig ng 12 makapangyarihang immortals ay umalinggaw sa kalangitan na sumusunod sa utos. At sa wakas ay nagising siya. Hindi niya akalaing mahimatay siya sa gutom. Nakakahiya. Buti na lang at walang nakakita. Sa pagtingin sa nakakalat na lupa sa kanyang harapan, hindi niya maiwasang mag-alinlangan sa isang sandali. Dapat ba siyang kumain ng kaunting lupa para punan ang kanyang tiyan? Ngunit agad niyang tinanggihan ang walang katotohanang ideyang ito. Hindi pa siya umabot sa puntong kumakain ng lupa sa ika-21 siglo. Tila siya ay umurong habang lumilipas ang panahon. Gayunpaman, isa pang tanong ang bumabagabag sa kanya. Mayroong isang formation sa templong ito na ginawa ng isang matanda upang pigilan ang mga halimaw at demonyo sa pagpasok. Hindi dapat posible para sa kanila na makapasok. Ngunit ngayong gabi, isang foundation establishment realm na babaeng multo ang nakapasok na hindi makatwiran. Maaari bang ang matanda ay wala na? Ngunit napagtanto niya, kahit na may mangyari sa matanda, wala siyang magagawa pagkatapos ng lahat, isa lamang siyang mahina. Maliban na lamang kung ang kanyang hindi malalabag na dumain ay maaaring gumalaw kasama niya, kung ang dumain ay maaaring sumunod sa kanyang mga galaw, kung gayon siya ay tunay na magiging walang talo, hahaha. Subukan natin. Sinubukan niya ito, ngunit hindi nakakagulat na nabigo siya. Sa sumunod na sandali, nang maramdaman niya ang panganib sa labas ng hindi lumalabas sa kanyang dumain, mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Sumpa. Ang direktang pakikipag-ugnay sa labas ng mundo nang walang proteksyon ng dumain ay nakakakilabot at nakakatakot. Tiyak na mayroong isang bagay na marumi doon sa pag-isip nito. Walang paraan na papayagan ng system na pagsamantalahan niya ang isang pandaraya. Ang pinakamahalagang bagay na yon ay punan ang kanyang tiyan at makakuha ng mga puntos ng domain. Ngunit kung aalis siya sa hindi malalabag na dumain, siya ay magiging parang isang kordero sa katayan, ganap na hangal na pag-ugali. At habang siya ay nagmumuni-muni, isang nagagalit na boses ang nakakuha ng kanyang pansin, at ang senaryo ng isang babae na bumababa mula sa langit, tulad ng isang harem novel ay naganap sa kanyang harapan.